Ito na ang araw ng unang banlaw ng ating goldfish box. So pupunuin ko na po siya ng tubig. Kakonect na yan yung ating tatlong chambers. Nakapag-leak test na ako and lahat-lahat dun sa ating chambers. Wala na pong problema yan. Finally, so ngayon ay pupunan ko na siya ng tubig. And tatanggalin na natin lahat ng mga toxins na nakakapit galing dun sa pinintura nating waterproofing dito. Definitely tuyo na lahat ng pintura. And sobrang saya ko kasi ngayon lang ulit magkaka-progress after a few days dahil nga nag-uulan. Hopefully matapos na natin tong goldfish box na to. For now, i-update ko kayo kapag medyo tumaas na yung tubig. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, checkout na yan. So yes po, medyo magastos sa tubig pero ngayon ko hinihiling na umulan. Etong tubig na to kasi, since magkakatas pa siya ng toxins, kailangan ko pa rin siyang itapon. Hindi ito magiging malinis. Baka ipandilig ko na lang sa mga halaman or something, panlinis dito sa likod. Hindi pa ito yung magiging final na tubig nitong ating goldfish box dahil magre-refill ulit ako ng panibago and yun yung lalagyan natin ng anti-chlorine. Ganito na kataas yung tubig ngayon. Ayan. Hindi pa naman sobra pero makikita nyo na medyo umangat na siya. Sisilipin natin yung chamber natin doon. Nagsisimula nang mag-overflow dito sa chamber number 1 yung tubig na galing sa ating goldfish box. The process is eventually itong chamber number 1 ay mapupuno, tapos aapaw dito yung tubig, mag-overflow papunta sa chamber number 2. Chamber number 2 from dito sa taas, maglalagay tayo ng mga media dyan. Dun sa baba naman yung butas nun, papunta dun sa chamber number 3 kung saan dun natin ilalagay ang ating pump. Eventually, itong pipe natin ay mapupunta dun sa ating plant box. Dun naagos yung tubig, papunta dito sa overflow na to. Pabalik dito sa ating goldfish box, tapos o-overflow ulit, papunta dito sa ating chamber number 1. Ganun umiikot ang tubig. Pero for now, since ibababad ko lang naman itong ating chambers and yung ating goldfish box, ang gagawin ko ay yung pump ay ide-direct ko muna yung tubig pabalik dito sa goldfish box para dito lang siya iikot tatlo sa mga chambers and sa mga goldfish box. Para lang hindi maging stagnant yung tubig and kung meron mang mga debris or toxins yung pintura ay madadala siya ng flowing water natin. Pag sumilip ka dito, makikita mo na nandyan na yung level ng tubig. Ayan. Lapit na yan. Mamayang gabi pupunta tayo dito. Papakita ko sa inyo yung itsura ng meron na siyang tubig. Nagsisimula nang mapunta yung tubig dito sa chamber number 2. And syempre nasisimula na rin mag-refill ang ating chamber number 3 dahil nga sa baba yung butas nun. So kapag napuno na ng tubig itong ating chamber number 2 and 3, bubuksan ko na yung pump para makita ko lang yung flow ng water. Mamaya ay tatanggalin ko rin yung water dahil meron tayong problema dito. Merong leak ang ating glass. The reason kung bakit pinupuno ko pa ng tubig itong ating glass, gusto ko pa malaman kung meron pang mga ibang leak dito sa part na to. Pero dito meron na ako nakita na nagli-leak dito sa side na to. Tapos merong konti dito. Inarkahan ko na siya. Meron din dito. Meron dito. Ayan. Tsaka yun, basically dito sa ilalim lang, dito sa side na to yung pataas na ganyan, wala namang nagli-leak, pero dito sa ilalim meron. Hindi naman siya sobrang drastic na nagli-leak talaga. Pag pinunasan mo naman siya, parang pakonti-konti lang siyang lumalabas, pero lumalabas pa rin. Ayoko nung ganun. Ayun o, pag pinunasan siya, hindi naman sobrang OA na pumupuslit yung tubig or whatsoever. Nagli-leak lang talaga siya. Ang gagawin natin, papapuntahin natin dito si KG Guppy bukas and ipapasil natin yan sa kanya. Ito palang tubig na nilagay ko. Pinaghalo ko na yung green water na galing sa plant box para hindi sayang since papalitan ko din naman yung tubig. Tapos kahalo nito yung tubig gripo. Pang test lang talaga tong tubig na to. Here is the sample ng pag-circulate ng tubig dito sa goldfish box. So, from the goldfish box, ayan, hihigop yung tubig papunta sa chamber number 1, babagsak dito sa chamber number 2, pupunta sa chamber number 3, nandito yung ating pump, tapos ipapump yung tubig dito sa ating plant box, tapos from the plant box mag-overflow dyan. So parang gantong concept lang, ayoko lang galawin yung tubig ng plant box. So tinetest ko lang yung water system natin na gumagana siya ng maayos. So far so good, yung leak na lang yung aayusin natin tomorrow. Gusto ko rin pala makitang gumagana to ng gabi, so itataas ko pa yung tubig ng konti para makita pa natin kung meron pang mga ibang leak dun sa ating glass. Tapos pag natapalan na yung mga leak na yon, pag okay na yung ating pond, pwede na tayo maglagay ng tubig na gagamitin natin.